Magandang hapon po sa inyong lahat. Sa sama-sama nating pagdiriwang ng banal na Eucharistia, isama po natin sa ating mga panalangin ang pasasalamat ng pandangguhan ng Bunga Minor, pandangguhan ng Kambaog, Mayor Willie and Elvira Kiat, Marieta Comia and family, Kadapi and Dr. Pag Bagulor, Maximo Perez Bagulor and family, Leti and Lerica Angela Santiago, Dave and Bing Cruz and family, Dr. Clarissa Samson and Gil Cortez, Lita and Ding Samson, Angelito Principio, John and Lorenza San Jose and family, Jofista Cruz and family, Nilo and Tessie Javier and family, Estrella de la Fuente and family, Feli Bunag and family, Rosie Eldana and family, Crisanto and Alice Alcantara and family, Ato and Evelyn Rivera and family, Rico and Ine Coronel and family, Maximum and Pin, Priscilla and Louis de Leon and family, Trinidad family, Tessie Bernardo and family, Melly Reyes and family, Rodel and Inday Montalban and family, Melanie Villegas, Lorenzo and Senny Javier and family, GA Production, Daisy Isnab and family, Elenita Diaz Mapano and family, Anili Diaz and family, John Carlo and family, Teresita Diaz and family, Leonard Lamberto and Consuelo de Leon, Amang and Neng de Leon, Lourdes Bebet Briones, Advincula family, Boy and Lydia Abitong and family, Richie and Sheila Delore and family, Abe Aquino and family, Amig Juliano and family, Bong and Atlet Nampin and family, Alfredo and Marilyn Hernandez and family, Felipe Perez and family, Boy and Baby Baldonado, Eddie Cruz and family, Elvi Coronel, JC and Rufa Sanguyo, Fermin and Sonia Polintan, Herminia Santa Maria, Pia Francisco and family, Josepina de Leon and family, Edward del Rosario and family, Lindo Lieda and family, Freddy, Lota, and Sherilyn Pabalan and family. Para po sa kaarawan ni Landa Ramos, Joy de la Paz. Special intention po, Maria Gulden Riza Damandan, Maria Lubiriza Williams, Pearl Liza Principio, Aaron Jamante Principio, Rachel Ann Rubio, Lolita Reyes, Jose Targuin, Princess Ching Hernandez, Leonard de Leon, Amang Bernardo, para din po sa kaarawan ni Joy de la Paz. Para po sa kagalingan ni Norica Escalante, Melvin Santos, Nancy Mercado, David Briston, Espejo Sr., Sebastian Espejo, Edgar Cruz, Edgarlyn Gomez Rogel, Edlisa Gomez Codiamat, Alaysa Manalaysay, Felma Rubio, Alfredo Evangelista, Reynaldo Reyes, Renalyn Rubio, Carmi Coronel, Maricris Islamida, Emerita Perez, Rowena Lopez, Tristan Soriano, Lamberto Cruz. Para po sa kaluluwa ng ating mahal na yumao, Flaviana Nanaake, Eliseo Maria, Alfredo Julieta Crisanto, Norma Rodolfo Rogelio, Cipriano Beatriz, Pablo Porcia Seferino Anita, Alfredo Dionisio Angel Gabriel, Emilio Cornelio, Antonio Olimpia Ricardo, Yela Silvestre, Ofelia, Chris, Jane, Oscar, Angelita, Evangeline, Antoinette,
Denise Frances Lourdes, Jose Margarita Virgilio Romeo, Pelagio Luis Pablo Maria Asuncion, Yolanda Ofelia Susana, Cleo, Emiliano Sr., Lourdes Emiliano Jr., Pedro, Marciana Vedasto, Narciso Jr., Joel, William Dionisio Roy, RJ, Elizabeth Gilbert, Joselito Roberto, Estraki Hilario, Leonardo Celerino, Rowena, Marshall Gary, Armando Melissa Urbano, Gaspar Baltasar, Amelia, Roman, Joseph, Eliza, Pilar Aureala, Marciano Gloria Rosita, Marcelo, Domingo, Lunisha, Romero Sr., Crescenciano, Miguel, Gregorio, Jenilyn, Alfonso. At para po sa lahat ng kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yung walang nakakaalala. Tumayo po ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Ama at ang liwanag ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Taon-taon tayo tinitipon, tinatawag ng ating mahal na Birhen ng Lourdes sapagkat tayo kanyang mga anak. Alam nyo, ang isang ina, ang unang nasa isip ay tipunin ang kanyang mga anak tulad ng isang inahing manok. Kaya masaya tayo na nakikigalak sa ating paghahanda sa kapiyastahan ng mahal na Birhen, sa taguri ng mahal na Birhen ng Lourdes. At sa diwang ito, sa pagsasama-sama ng ating mga kahilingan, ating itaas sa Diyos ang ating mga hain at mga pakiusap at humingi ng tawad para sa ating mga nagawang pagkukulang bilang mga anak, pamaging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang.
Isinugo ka ng maong pagalingin ng mga nagsisisi. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Pinagaling mo kami sa aming mga karamdaman. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Pinakain mo kami na yung katawan at dugo. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan nawa tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, magaloob mong kami makasamba sa iyo ng may loobing taimtim na totoo at kami rin naway magmahal sa aming kapwa-tao ng may damdaming ibinubunsod ng iyong Espiritu sa pamamagitan ng Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Ang salita ng Diyos mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, magpatuloy kayong nag-iibigan bilang magkakapatid kay Kristo. Huwag ninyong kaligtaan ang pagpapatuloy sa mga taga-ibang bayan. May ilang gumawa nito at nakapagpatuloy sila ng mga anghel nang di nila nalalaman. Damayan ninyo ang mga nabibilanggo na parang kayo'y nakabilangguring kasama nila. Gayon din ang mga pinagmamalupitan sapagkat maaaring kayo may dumanas din ng gayon. Dapat igalang ng lahat ang pag-aasawa at maging tapat sa isa't isa ang mag-asawa, sapagkat hahatulan ng Diyos ang mga nakikiapid at mga nangangalunya. Huwag kayong magmukhang salapi. Masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo, sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Walang pag-agam-agam na masasabi natin, ang Panginoon ang tumutulong sa akin, hindi ako matatakot. Ano ang magagawa sa akin ng tao? Alalahanin ninyo ang mga nangasiwa sa inyo na nagpahayag sa inyo ng salita ng Diyos. Isipin nga ninyo kung paano sila namuhay at namatay. At tularan ninyo ang kanilang pananalig sa Diyos. Si Jesucristo noong nakaraan ay siya rin sa kasalukuyan at siya rin magpakailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tanglaw ko'y ang puon, aking kaligtasan, kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib kanyang iingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Kahit salakayin ako ng kaaway,
magtitiwala rin ako sa may kapal. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Iingatan ako kapag may bagabag. Sa banal na templo'y iingatang ligtas, itataas niya sa batong matatag. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Ang paanyaya mo'y lumapit sa akin. Huwag kang magkukublit, kita'y hahanapin. Huwag kang magagalit, huwag mong itatakwil. Akong katulong mo at iyong alipin. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tumayo po tayo. Ang salitang mula sa Diyos kapag isinasaloob ay mamumunga ng lubos. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakarating kay Haring Herodes ang balita tungkol kay Jesus sapagkat bantog na ang pangalan nito. May nagsasabi, siya'y si Juan Bautista na muling binuhay, kaya nakagagawa siya ng mga himala. May nagsasabi naman, siya'y si Elias. Siya'y propeta katulad ng mga propeta noong una, anang iba pa. Sinabi naman ni Herodes nang mabalitaan niya ito, muling nabuhay si Juan na pinapugutan ko. Si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan dahil kay Herodias. Ang babaeng ito'y asawa ni Felipe na kapatid ni Herodes, ngunit kinakasama niya. Laging sinasabi sa kanya ni Juan, hindi matupad na kunin ninyo ang asawa ng inyong kapatid. Sapagat si Herodias ay nagkimkim ng galit kay Juan. Hinangad niyang ipapatay ito, ngunit hindi niya magawa sapagat natatakot si Herodes kay Juan. Alam niyang ito'y taong matuwid at banal, kaya't ipinagsasanggalang niya. Gustong-gusto niyang makinig kay Juan, bagamat labis siyang nababagabag sa mga sinasabi nito. Sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Herodias ng anyayahan ni Herodes sa kanyang kaarawan ng kanyang mga kagawad, mga pinuno ng hukbo at ang mga pangunahing mamamayan ng Galilea. Pumasok ang anak na babae ni Herodes at nagsayaw. Mali ito. Pumasok ang anak na babae ni Herodias at nagsayaw. Labis na nasiyahan si Herodias, mali na naman. Labis na nasiyahan si Herodes at ang mga panauhin, kaya't sinabi ng hari sa dalaga, hingin mo sa akin ang anumang ibig mo at ibibigay ko sa iyo. At naisumpa pa niyang ibibigay kahit ang kalahati ng kanyang kaharian kung ito ang hihilingin. Lumabas ang dalaga at tinanong ang kanyang ina, anong hihilingin ko? Ang ulo ni Juan Bautista, sagot ng ina. Dali-daling nagbalik ang dalaga sa kinaroroonan ng hari. Ang ibig ko po'y ibigay ninyo sa akin ngayon din sa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista, sabi niya. Labis na lalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang sumpa na narinig ng kanyang mga panauhin, hindi niya matanggihan ang dalaga. Kagad niyang iniutos sa isang bantay na dalhin sa kanyang ulo ni Juan. Sumunod ang bantay at pinugutan si Juan sa bilangguan.
Inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Ibinigay naman iyon ng dalaga sa kanyang ina. Nang mabalitaan ito ng mga alagad ni Juan, kinuha nila ang kanyang bangkay at inilibing. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Nakakatuwa, no, Sister Ludi, salamat sa inyong pag-anyaya. No, kahit isang gabi ay nakapagmisa ako sa inyo at natutuwa ako sapagkat marami dito mga iba-ibang lugar, o taga dito lang, Yung mga naging kasama ni Nana Aki noon, meron ba? Marami. Ay hindi natin ito nakakalimutan at taon-taon tayo ay tinitipon. At ganyan ang ina. Ang ina, kahit nasaan ang kanyang mga anak, hindi man makapunta, asahan mo ang ina, lagi niyang ipinagdadasal ang kanyang mga anak, lalo na yung mga naliligaw ng landas. At pag nagpupunta tayo dito, kahit paano ay nakita natin yung haba ng mga intensyon. Meron dong mga kaluluwa sa purgatorio, alam nating patay na yung mga iyon. No. Pero may mga nagsasabing Ginoo at Ginang Pedro Cruz at pamilya. Ibig sabihin, ang bawat pamilya, kahit yung pamilya ni Nana Aki, dumadaan sa maraming pagsubok. Hindi ba? At pagka tayo lumalapit sa mahal na ina, kahit nandun yung problema, kahit paano, nakakayanan natin at gumagaan. Sapagkat ang nanay, ang expediter ng lahat ng ating mga dinadala sa buhay. Minsan nga, halimbawa sa isang pamilya, ay madaming anak, nagagawa ng paraan ng nanay para kumain lahat yung mga anak kahit hindi siya kumain. May pang-enroll. Mangungutang sa kapitbahay para lang makapag-enroll at may baon yung kanya. Matatalino yung mga anak, mga nanay. O walang uniforme, punit-punit na yung kwelyo. Babalik na rin ng nanay. At anak, maganda na, pumasok ka na. Nagagawa ng paraan. Sapagat ang nanay, walang inintindi kundi kaayusan. Ang nanay sa loob ng bahay, siya ang tagalinis, siya ang tagaayos, siya ang mga taga-strand ng lahat ng mga gampanin. Multitasking. Kaya yung intention natin iba-iba rin. Hindi ba? Merong kukuha ng test, merong may sakit, may namatay, may birthday, at kung ano-ano pa mga intention, inihahain natin sa mahal na Birhen. At hindi lang kayo. Sabagat ng isang taon, nagkaroon kami ng pagkakataon na makapunta dito sa Lourdes. Doon sa lugar na pinagpakitaan ng mahal na Birhen, may bukal Natutuyo yung tubig sa dami ng sumasalok Siguro ako Pilipino sumalog nito. Drum-drum yung dala Na, galong-galon. Siguro ako Pilipino iuwi sa kanila. At meron puno doon kung saan nagpakita ang mahal na Birhen, doon sa kay Bernadette, namatay yung puno. Bakit? Sa kakukurot ng mga tao. Sapagat sa paniwala nila, diyan nagpakita, kukurot kako na, kapraso lang gakukulang yung maliit yung kinurot, ba't di ka mamamatay, libo-libot, milyon-milyon kukurot sa iyo. Ikaw nga kurotin. Bakit? Naniniwala sila na sila ay pagagalingan at tutulungan at pamamagitanan ng mahal na Birhen. Hindi tayo makarating sa France dahil mahal. Ako'y libre lang ang pupunta ko doon.
Dito kayo pupunta sapagkat ang mahal na birhen, malaki mata, maliit ang bibig, malaki mata para kita niya lahat kung ano nangyayari sa kanyang mga anak. Kahit nandito tayo, nababasa niya at napapakiramdaman. Ang tawag doon ay mother instinct. Nararamdaman mo may problema yung anak mo kahit hindi nagsasalita. Hindi ba? At ang birhen, kaya maliit ang bibig, pag naramdaman ikay may problema, asahan mo ikay ipagdadasal. Kaya minsan paggising mo sa umaga, tapos na may problema, akala mo hindi pa. Tinapos na ng mahal na birhen. Hindi ba? Ganon. Iipunin ng mga anak. Gusto niya kahit mabuti, kahit hindi mabuti, kahit pasaway yung kanyang mga anak, nasa kanyang tilma. Kinakanlungan niya. Ganon. Kaya kayo nandito. Hindi dahil faithful lang kayo kay Nanaake at sabihin may devotion ako sa mahal na birhen ng Lourdes, sigurado ako meron na naman kayong hihingin. Ganon ang mga anak, hingi ng hingi. Kahit wala nang mahihingi, hingi pa ng hingi sa ina. Hindi ba? Ayan. Pangalawa, yan debosyon. At kung ibabatay natin dito sa binasang ebanghelyo na ating narinig na hinango dito sa Marcos 6, tungkol sa drama kay Juan Bautista, kay Herodes at kay Herodias. Na itong si Herodes, mabuting hari. Napakasipag niya. Nagagawa ang mga daan, ang mga tulay at mga templo, pero mahilig sa chicks. Kahit na nung panahon yun, may mahilig sa chicks. Nagandahan saan na sa asawa ng kanyang kapatid. Ano ang tawag doon sa asawa ng kapatid? Hipag. No. Nako, maganda. Hari siya. Kinanye. Mahilig sa chicks. At kahit na marami ang nakakaalam na ang kanyang ginawa isang malaking kasalanan sapagkat ang pangangalo niya ay katumbas ni kamatayan ng kanyang panahon. Dito kaliwat kanan nangangalo niya, parang okay lang no? Nung panahon yun pwede kang batuhin. Dahil yan ay malaking kasalanan. Okay lang. Ang nagalit itong si Herodias, yung kabit. Bakit ba ka nagmamahalan kami? Pakailam nila. Di ba? Ganyan mga sa pelikula. Ka ngayon? Mas mahal ako. Siya nga ang pinakasalan. Ako naman ang mahal. Galing naman. Si Herodias, galit na galit kay Juan Bautista. Bakit? Hindi naman marites si Juan Bautista. Sinasabi sa kanilang magkabiyot. Mali yung ginagawa nyo at kung magsisisi, maliligtas. Hindi nga nagsisi Sa halip na magsisit, ako na sila nagkasali. Nagalit si Herodias at sabi ni Herodias, may araw ka din, Juan. Yan. At isang araw, nag-birthday itong si Herodes. At siyempre, pag may birthday, may sasayaw-sayaw na ganyan, sasayaw-sayaw na ganyan. Yung anak, ang ipinain. Anak, galingan mo sayaw, galingan mo. At birthday ng tito uncle mo. Opo, nanay. Isang linggo nag-practice yung bata. Natuwa ngayon si Herodes at nagyabang. Humiling ka kung ano gusto mo. Nakahanda na yung plano ni Herodias. Hingin mo yung ulo ni Juan Bautista na kahit labag sa loob ni Herodes, nagawa niyang pugo. Tuwang-tuwa ngayon si Herodias. Wala nang sagabal sa amin dalawa. Wala na nga, dahil patay na si Juan Bautista, ang konsyensya. Kala mo ba, patutudugin tayo ng ating konsyensya? Sapagat ang tao, pag nagkasala, kahit anong kasalanan, nanirampuri ka, nagalit ka,
nainggit ka, nagyabang ka, nagnakaw ka, nanlamang ka, nagsinungaling ka, naiiwan niya sa konsyensya mo na alam mong meron kang maling ginawa at yan ay pabalik-balik at yan ay naiiwan. At pag hindi mo yan inalis at nilinis, dumadami At yun ang nakakatakot. Bakit ho, Father, nakakatakot? Sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia, Kapitulo 6, versikulo 7. Ano nakalagay doon? Kung ano ang itinanim, iyon ang aanihin. Alangan namang pag nagtanim ka ng kamote, pag hinukay mo, magiging luya. Hindi. Kung ano tinanim mo, yun ang aanihin. Pag nagtanim ka ng masama, aanihin may masama. Pag nagtanim ka ng mabuti, aani ka ng mabuti. At si Herodias at si Herodes ay gumawa ng isang bagay na mali at ito ay nagkaroon ng malaking implikasyon. No? At yun, nangyari ang inaasahan. Ganon tayo. So anong ibig kong sabihin dito? Na katulad ng isang ina na gusto niya malinis ang kanyang bahay, malinis ang kanyang mga anak, babantayan natin ang ating sarili na huwag tayong marumihan ng mga bagay na kinababaliwan ng daigdig na ito. Sapagkat yung pangangalo niya ay hindi lamang pangangalo niya sa kapwa mo. Kung ikay sa kapwa mo, kahit hindi mo asawa, ang pangangalo niya ay pag meron kang ipinapalit na iba bukod sa Panginoon sa buhay mo. Linggon-linggo o unahin mo yung negosyo, hindi pa pangangalo niya iyo. Magdadasal ka at sa halip na magdasal ka, kung ano na pinaggagawa mo at meron ka pang mga ibang halimbawa, sa halip na ikaw ay mag-ipon ng mga bagay na espiritual, yung kalakaran ng daigdig ay yung pinag-uubusan ng panahon. Yan ay pangangalo niya. Ayan. Kung alin yung mas mahal mo kaysa sa Panginoon at kung alin yung ipinagpalit mo kaysa sa Panginoon. At dito dapat siya nasa gitna, tinanggal mo siya, nilagyan mo ng mas mahal mo. Pera. Yun ang kalunya mo, pera. Na, hindi naman laman lang ang kinakalunya. Ayun. So, sa mahal na ina, gusto niya ang kanyang mga anak ay malinis. Kaya, itong tahanan natin, itong puso natin, itong buhay natin, itong pamayanan natin, dapat malinis at yan ang ipinapaalala sa atin ng mahal na Birhen na tayo magbalik loob sa Kanya. Anong ibig ko sabihin? Katulad kanina, ako'y tuwang-tuwang may mga batang lilisaw-lisaw dyan kay liliite, sinisimba na nyo na. Hindi ba? Lalaki silang may loob sa Diyos. Sa isang panahon na ang daigdig na ito ay halos hindi na sineseryoso ang mga bagay na pangkaluluwa. Pag ikot ko niyan kanina, mayroong isang tatay, ang anak ganyang kaliit. Bless kay Father, bless kay Father, bless kay Father. Kaya gandang tingnan, kaya sarap ng pakiramdam na yun. Kaya liit pa nung anak, tinuturuan ng mag-bless. At paglaki ng batang iyon, kilala na ang Diyos, alam niya ang ibig sabihin at kaibahan ng mabuti at masama. Ano ang dapat iwasan at ano ang dapat gawin ng isang may takot sa Diyos. Hindi ba? Dito sa binasang ebanghelyo, yung nanay mismo ang nag-udyok doon sa kanyang anak na gumawa ng masama. Utusan ba naman magsayaw at hilingin doon sa nanay? Ano bang hihilingin ko? Nagagawang pumatay. Gusto ko ibigay mo sa akin ulo ni Juan Bautista. Pinutol nga ang ulo. Tinan mo, dahil sa kanyang
kamunduhan, nagawa niyang yung anak niya ay maging kasapak at niyang gumawa ng masama. Amen. Huwag ganon. Ang magulang dapat babakuran ng mga anak pagdating sa masama. Nung Biyernes tumanggap ng 2 bata. Isang 8 anyos, magkapatid, at isang 12 anyos. No, galing sa isang bayan dito. Nasaan ka ako ang mga magulang mo? Nasa kulungan. Ano ka ako ang kasalanan? Droga. Ba't ka ako kayo dinala dito? Sino mag-aalaga? Nanay, tatay nasa kulungan. At nung nasa labas pa yung tatay, kung bugbugin kay nanay ko pinatatakbo at sinasampal-sampal na gan. Yung bate kay liit-liit alam niyo yung sabihin ng BAUSI Violence Against Women and Children. Liit na yun. Sabi ko, kawawang bata ito. Maliit may trauma na. Hindi ba? Noong linggo, tumanggap naman kami isang bata, 14 years old, galing din sa isang bayan dito. Ano ka ako natapos mo? Kinder. Pagkaganyang kalaki ang bata at kinder ang natapos, hindi marunong sumulat at bumasa, napakadaling udyukin niya gumawa ng kasalanan. Yung bang ganon? Kaya, pag dumarating sa amin, ang una mong ipakikilala ay si Kristo. Halika, sumimba ka, magdasal tayo. Kaninang umaga, binigyan ko ng chocolate yung bata. Toblerone! Oh yes, sige, anak, kainin mo na yan, kainin mo. Tuwang-tuwa Pero sa puso niya, napakaraming sakit na dinanas sa kanyang buhay. Alam ninyo, sa atin, sa inyong mga pamilya, ang unang tungkulin natin ay huwag pabayaang maging biktima tayo ng mga kasamaan at kalikuan at kadiliman na umiiral sa mundong ito. At ang mga magulang, katulad ng mahal na Birhen ng Lourdes, ang siyang instrumento para mapanatili ang kaayusan at kabanalan at ng espiritualidad at moralidad ng ating mga mahal sa buhay, lalo ng ating mga anak. Hindi ba? Sabihin nyo, kahirap-hirap naman ho, Father. Anong kahirap-hirap? Kaya nga sinasabi dito sa sulat sa mga taga-Ebreo, mahalin ang kapwa. Kaawaan ang mga bilanggo. Nandito yan Nandito. Nung Lunes, kami nagpunta sa Manila, nagluluto kami ng pagkain. 280 yung aming binaksbaks na adobong manok at baboy na may itlog pa at kanin. Umikot kami ngayon sa Manila. Nandun yung mga bata nakahiga sa kalye. Nandun doon. At sabi ko, anong kinabukasan ng mga batang ito? Tapos sasabihin nyo, Father, wala naman ho kayong pamilya. Anong wala? Ang dami ko hong anak, sasabihin nyo, ang dami ko hong anak, 5 ho ang anak ko. Aki 111 may padating pang 3 baka gusto nyo bigyan ko kayo. Matitino Ang tawag sa akin tatay Tatay, I love you. Salamat po sa tulong ninyo. Napababait Yung bang dati may bisyo, meron na kami nakuhang isang nahilig sa computer. Hindi malaman ng nanay at tatay ang gagawin. Dinala sa akin. Nagtatrabaho na kay Konsehal Ninyo encoder. Kay bait-bait. Napababait Bakit? Inilapit kay Jesus. Tandaan ninyo, walang problema na pwede tayo ireklamo na pag inalapit natin sa ating Panginoon. At iyan ang naisin ng ating mahal na Birhen. Ilapit nyo sa aking anak na si Jesus. Ako ang mamamagitan sa inyo. Babait Di kayo sarap ng buhay ninyo pagka yung mga anak ninyo pagdating nyo, yayakapin na agad, hindi hawak-hawak yung cellphone at yayakapin ka't pupubugi kayo ng halikat. Talaga namang nag-aagawa sa inyo, nagmamanot, nakapo at opo at pag inutusan mo, hindi magre-reklamo. Hindi ba?
Ganon ang mahal na Birhen. Gusto niya ang kanyang mga anak ay masunurin at tumayo kayong mahal na Birhen, mahal na Poong San Jose sa inyong mga supling at mga apo. Magiging napakayaman ng inyong tahanan. Amen? Yun ang una niyong biyayang hihingin. God bless you. Tumayo po tayo. Panalangin ng bayan, magiging matagumpay lamang ang ating pagkikipaglaban sa puwersa ng kasamaan kung magsasama-sama tayo sa pananalangin. Manalangin tayo sa Diyos ng katotohanan. Ang ating tutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tulad ni San Juan, ang mga namumuno ng simbahan, naway maging matapang na mga tagapagpahayag ng Ebanghelyo ng katotohanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayong lahat, naway tumulong ng buong puso sa pakikipaglaban ng simbahan sa mga madidilim na puwersa na siyang umaalipin sa tao upang mabuyo sa karahasan at krimen. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayong mga Kristiyano, naway maging hayag sa pagsasalita sa ating mga alalahanin laban sa mga taong nagsasamantala at sa mga sinasamantala sa pamamagitan ng politikal na panggigipit at bulok na pamamaraan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga biktima ng opresyon, naway magtamo ng katarungan, kalayaan at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagdusa at namatay sa pananampalataya, naway makatagpo ng makalangit na pabuya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makalangit na Ama, hindi nagbabago o kumukupas ang iyong pag-ibig sa amin. Bigyan mo kami ng katapangan na manahan sa iyong presensya sa lahat ng araw ng aming buhay. Hinihilin namin to sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Amen. Mapupo tayo at nakisa sa paghahanda sa mga alay.
Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, itong ating pag-aalay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay na ngayon aming inihahanda sa hapag na ito na iyong dambana ay iyong tanggapin at gawaran ng pagpapala upang mapagsaluhan namin ang kaligtasan mong ginawa sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikayaming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo ang mahal na birheng nagpupurit na gagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw mukalanta ng kabanalan kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, kayo ng banal mga kaloob na ito bang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob, maging handog, ginawa ka niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya. Pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Inumin, pinagsasaluan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay ng kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat
dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay bubuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang isimbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco naming Papa at ni Dennis naming Obispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlayan na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ganyan din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdaban kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose na kanyang esposo. Kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal at upaning kalooban sa lahat ng panahon na magpuri sa iyo, alang-alang kay Jesucristong anak mo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, O Diyos, sa mamakapangyarihan ay kay pinupurit ipinagdarangal kaysa ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tayong lahat ay minamahal na mga anak ng mahal na Birhen at inilalapit tayo sa kanyang anak na si Jesus. At si Jesus ay tinuruan tayo ng pananalangin. Awitin natin ang panalangin Ama namin. Hinihilin namin yan kami sa lahat ng masama, paglooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabigan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisahin sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Ibahagi ninyo ang kapayapaan ng Panginoon sa isa't isa. Sumayin niyo ang kapayapaan ng Panginoon.
amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Mga kapatid, narito si Kristo ang dakilang handog ng pag-ibig ng Ama para sa kaligtasan ng sanlibutan. Mapapalad ang ina niya na ikibahagi sa handaan ng Panginoon. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ng pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Bukas po, 8 ng Pebrero, alas 8 ng umaga, Rosario at Novena. Alas 9 ng umaga, banal na misa. At sa gabing ito, naubos nyo ang ostya. Ibig sabihin, gutom na gutom kayo kay Jesus. Amen. Wala ho sa malakihan at wala sa maliit, sapagkat ang Diyos ay Espiritu. Ang mahalaga, tinanggap natin siya sa ating puso. No? At ang mahal na ina, salamat kay Mama Mary at tayo ay inaaka niyang palapit si Jesus ang sentro. Thank you sa makabagbag damdaming pag-awit. Gusto ko inawit yung kay Kristong Kuya ko. Magkakapatid tayo, no? Yan ang Ebreyo, yung pagbasa kanina. Magkakapatid kayo. No, walang siraan, walang husgahan, walang laman, kay Kristong Kuya ko. Tuwan-tuwa si Mama Mary dun Ganda ng kanta niya na yan. At saka kayo, uuwi kayong masaya ang puso. Aakahin kayo ng mahal na Birhen. Amen. Salamat sa itong mga magpaparing ito. Na, malay mo, Ganon. May kilala akong doktor sa New York May girlfriend Binrek yung girlfriend at pumasok sa seminaryo 5 taon na lang, pari na, Jesuita. Galing na. Pari ka na lang. Tsaka mag-madri kayong lahat na. Mga bata kayo, pag walang cellphone, ayaw pumasok. Ayoko, walang cellphone. Di pakasal ka sa cellphone mo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Palagi na pagmahal na Diyos, Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan, kalinisan ng puso at pananampalataya, tapos na ang ating pagdiriwang. Salamat sa Diyos. Tuos misericordes oculos ad nos converte. Jesu benedictum fructum ventris tui, nobis costo exilio ostende. O clement, O pia, O dulcis, Virgo Maria. Ipalalayo na kami sa Santang Ina ng Diyos. Na kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Heso Kristo ang aming Panginoon. Manalangin tayo. Mapagpalang Ama, kasihan mo kami na yung mahal na pagpapala at yayamang sa pamamagitan ng anghel
ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Yesu Kristo ang anak mo. Pakundangan sa mahal niyang pagpapakasakit, pagkamatay sa krus, papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kaluwalhatian sa langit. Hinihiling namin to sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Ang tulong ng Diyos ay mamalagi nawa sa atin. At Amen. pagpalain kayo ng mapagkapaging at mauwaing Diyos Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo kay taglay ng pag-ibig ng Diyos sa tulong ng mahal na Birhen ng Lourdes. Salamat sa Diyos. Magandang gabi po sa inyong lahat.